nanawagan po ang Management Association of the Philippines sa Senado na pag-isipan ang isang mapayapa at makatarungang pagbabago sa pamunuan nito upang maibalik ang tiwala ng publiko. Ayon po sa MAP, mahalagang malakas na kredibilidad at imparsyalidad ng Senado habang dinidinig ang impeachment case laban po kay Vice President Sara Duterte. Ayon pa sa grupo na dapat manatiling patas, malinaw at walang kinikilingan ang mga pagdinig sa impeachment court. Naging issue rin po ang pagpapalit ng pamunuan sa Senado matapos maitalaga si Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President noong Mayo 11. Kasunod pa rin po yan ang paghain ng House of Representatives ng impeachment case laban kay Duterte sa mga paratang po na graft, korupsyon at paglabag sa konstitusyon. Binanggit din po ng mapang insidente ng pamamaril sa loob ng Senado noong Mayo 13 na nagdulot ng lockdown habang inihahain ang articles of impeachment. Nanawagan din po ang PAP sa mga senador na pairalin nga ang konstitusyon at panatilihin ang tiwala ng mga Pilipino sa mga institusyon ng pamahalaan. Nananatili namang nakaalerto ang Financial Stability Coordination Council sa posibleng epekto po ng gulo sa pagitan pa rin po yan ng US at Iran sa ekonomiya ng Pilipinas. Ayon po sa FSCC, posibleng magdulot ang matagal na digmaan sa Middle East ng mas mataas na presyo ng langis, mahinang ekonomiya at mas mahirap na paghiram ng pondo. Binabantayan din ng konseho ang pagtaas ng utang ng mga pamilya at kumpanya habang tumataas ang interest rates. May mga sektor na posibleng maapektuhan ng mataas na presyo ng enerhiya at pagtaas ng bond yields. Pero ang giit po ng FSCC, matatag pa rin ang sistema ng mga bangko sa bansa dahil may sapat itong kapital at pondo para makayanan ng mga posibleng pagyanig sa ating ekonomiya. Nauna na pong nagbabala ang Moody's ratings na posibleng humina ang kita ng mga bangko sa Pilipinas dahil sa pagtaas ng gasto sa enerhiya at pagbaba ng kakayahan ng mga tao at negosyo na makabayad ng utang. Pinaghahandaan din ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang posibleng panibagong pagtaas ng interest rates sa susunod na mga buwan. Isusubasta ng National Food Authority o NFA ang mahigit 1 milyong sako ng lumang bigas ngayon pong paparating na Hunyo para makalikom nga ng pondo at magbigay ng mas malaking espasyo sa mga bodega. Tinatayang nasa 50,000 metriko tonelada o mahigit 1 milyong 50 kilong sako ng bigas ang ibebenta sa nasabing auction. Ayon po kay NFA Administrator Larry Lacson, ito na po ang ika-4 na rice auction ng ahensya para makabili ng mas maraming palay sa mga magsasaka. Pinag-aaralan na rin ng NFA ang posibleng pagtaas ng floor price ng mga lumang bigas base sa kasalukuyang presyo ng lokal at iniaangkat ng bigas. Ayon pa sa NFA, umaasa po sila na malakas na partisipasyon sa auction dahil mas mura ang bigas mula sa ahensya kumpara po sa mga ibang nagbebenta sa merkado. Target din po ng NFA na umabot sa 790,000 metric tons ang kabuuang buffer stock ng bigas bago po matapos ang taon. Sa ngayon, nasa 25,000 metric tonelada pa lamang ang nabibilhang palay ng NFA mula po sa target na 350,000 metric tons para sa unang kalahati ng taong 2026. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa